Eat Bulaga at Tito Sen, pinahiya ang mga bashers ng EB. TVJ panalo na naman. Marahil ay nabalitaan nyo na rin mga Dabark ads at mga ka-highlights, ang magandang balita ng TVJ, matapos nitong muling manalo sa kaso laban sa mga halos-hos, na kung saan ay pinagbabayad pa nga ng danyos ang tape, na aabot nga ng total na 3 million pesos. Na naibalita na rin nga sa Frontline Pilipinas, at makikita din naman sa Facebook page ng TV5 at News 5. Na mababasa ngang, muling nagwagi ang Dabark ads. Panalo sina Senador Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon laban sa Tape Inc., matapos ibasura ng Court of Appeals ang mosyon nito para sa muling pagdinig sa kasong isinampa ng TVJ, kaugnay ng copyright infringement. Bukod sa pagkilala sa TVJ bilang may-ari ng audiovisual recordings at jingles ng Eat Bulaga, pinagbabayad din ng Tape Inc. ng kabuuang 3 million pesos bilang danyos at bayarin sa abogado. At mababasa din naman sa article mula ABS-CBN na mababasa ngang, the Court of Appeals has rejected the motion for reconsideration filed by Television and Production Exponents Inc., in relation to the copyright infringement case filed by television hosts Vicente Soto III, Vic Soto, and Joey De Leon, collectively known as TVJ. In a statement released by Senate President Soto's office, the CA affirmed that Tape was not the owner of the audiovisual recordings and jingles of the variety show, Eat Bulaga, and had used these without the consent of their rightful owners. The appeals court ordered Tape to pay 2 million pesos for temperate damages, 500,000 pesos for exemplary damages, and 500,000 pesos for attorney's fees. The decision upholds the earlier ruling recognizing TVJ as the copyright owners of the materials in question, Soto's office said. Pero, sa kabila naman ng magandang balitang ito at mga natuwang mga reaksyon ng mga netizens, ay gaya nga ng inaasahan, ay inulan din nga ito ng mga pambabash mula sa mga bashers. Gaya na nga lang ng mga ito, na sinasabing ang kaya nanalo ang Eat Bulaga ay dahil sa pagiging senador ni Tito Sen. Na tila hindi nga alam ng mga ito, na hindi pa man nga senador si Tito Sen noon, o hindi pa siya ulit tumatakbo bilang senador, ay ilang beses nang natalo ang Tape at mga halos-hos sa kaso ng kung sino ang may-ari ng Eat Bulaga. Una na nga dyan ay noong 2023, na mababasa pa nga sa ABS-CBN News. At ganun na rin nga mismo mula sa IPOPHL noong 2023 pa rin. Na naulit pa nga ang pagkapanalo ng TVJ laban sa mga halos-hos, noong 2024, na makikita naman mula sa article mula philstar.com at PepPH. Hanggang sa isang magandang balita nga ang sumalubong sa TVJ noong January 2025, dahil sa panibagong pagkapanalo nila bilang tunay na nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga, na makikita naman sa article mula philstar.com. At ngayong September 28 nga lang, ay isang magandang balita na naman ang nangyari sa TVJ, dahil muli na namang nanalo sa kaso ang TVJ laban sa mga halos-hos, na makikita naman sa article mula PepPH at ABS-CBN News, na binasa nga natin kanina. Na dito pa nga lang, ay makikitang maling-mali na nga ang sinasabi ng mga basher sa Eat Bulaga. Dahil noong 2023 pa lang, ay nanalo na sa kaso at sa IPOPHL ang TVJ. Hindi lang yan, dahil may mga nagsasabi din namang wala na daw nanunood sa Eat Bulaga. Pero, kung nakasubaybay nga kayo mga Dabark ads at mga ka-highlights sa ating channel, ay marahil alam nga ninyong palagi ng tambak ang showtime sa lakas ng Eat Bulaga. Welcome back mga ka-highlights.
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa katunayan nga, ay nito nga lang Lunes hanggang Miyerkules, ay makikita na nga ang pinagkaiba ng Itbulaga sa katapat nito sa noontime na Showtime, dahil sa laki nga ng lamang ng Itbulaga dito. At kung sasabihin naman nila na mataas ang ratings ng Showtime kung ikukumpara sa Itbulaga, ay alam na nga natin ang sagot dyan kung bakit, dahil napapanood sila sa GMA Network na may malawak na audience reach. Pero, kung babalikan nga ang una nating napag-usapan noon, ay matatanda ang malaki nga ang ibinaba ng TV ratings ng Showtime, kung ikukumpara nga noong nag-umpisa itong mapanood sa GMA7 noong April 2024, na umabot nga ng 9.6, at may 4.4 naman ang Itbulaga noon. At nito nga lang September, ay makikitang umabot na lang nga ng 4.7 ang TV ratings ng Showtime. Yan nga ay kung ikukumpara noong unang araw nito sa GMA7 na umabot ng 9.6, na makikita ngang malaki ang ibinaba nito. At makikita namang may 3.3 naman na TV ratings ang Itbulaga nito lang ding September, na bumaba man, ay malapit pa rin nga sa TV ratings ng Itbulaga noong April 2024 na may 4.4 naman. Na mas mataas pa rin nga ito, kung ikukumpara noong napapanood naman ng Showtime sa TV5. Sa katunayan ay ito nga ang mababasa sa isang article mula Filipino Star ngayon noong 2024, na mababasa nga dito, na masaya daw ang TV5 sa ratings ng Itbulaga, kung ikukumpara nga daw sa ratings ng It's Showtime, noong nasa TV5 pa ito. Na kung saan sinabi nga nitong, kasi noon namang nasa TV5 ang Showtime, parang 2% lang rating nito. Dagdag pa nito, na accepted na naman daw nila, na 5 ang channel ng It's Showtime, kung ikukumpara nga sa kanila, na 2 channels lang. Hindi lang yan, dahil may ilan pang ang mga mababasang comments gaya nito, na patungkol na naman nga sa pagkalugi na naman daw ng Itbulaga, na isang ang hindi matapos-tapos na issue, na dahilan daw kung bakit muling tumakbo si Tito Sen. Pero, kung titignan nga, ay nito nga lang September 6, ay nagbigay ng ₱250,000 ang Itbulaga sa grand concert ng segment na The Clones. At noong September 13 nga lang sa segment naman na Sugod Campus, ay matatanda ang umabot naman ng mahigit ₱210,000 ang pinamigay ng Itbulaga sa mga estudyante, bukod pa nga dyan ang mga regalo. At syempre, dagdag pa nga dyan ang Sugod Sydney ng Itbulaga, na mangyayari naman nga sa October 5. Na mga napag-usapan na nga natin. Na kung titignan nga, ay malayong-malayo sa pinapakalat na namang isyu ng mga bashers ng Itbulaga, na nalulugi daw ito. At para naman sa mga nagsasabing tumakbo lang daw si Tito Sen para maisalba ang Itbulaga sa pagkalugi, ay matatandaang nito nga lang August 2025, ay idinonate na nga ni Tito Sen ang kanyang 2 buwang sweldo, para itulong sa pag-aaral ng mga estudyante, gaya nga ng pangako niya noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?